Bali nagalitan ang mga bisita nga ginimitahan namon para sa first birthday na ang Yana. Tapos yung mga damit na sa lamesa, yan yung mga regalo ng aming ninang para sa kanya. Tapos yung ibang regalo na binigay ng mga kaibigan ng aking asawa is nandoon sa aming kwarto. Nag-prepare na rin pala yung aming ninang dyan para sa mga items na ilalagay dyan sa may tava. Kasi later after na magupitan yung Yana is kukuha dyan ng 3 items at magsisimbolize daw iyon na magiging future ng bata. Butangan na pala ng tali ang buhok ng Yana kasi it's time na para gupitan siya. Pero yung kanyang sapatos nagkandahulog kay dako dabi ini nga size mo. Halog pa sa iya tapos ang iya nga kandila ginsindihan naman. Yung mga ganitong paniniwala at tradisyon makikita or masasaksihan mo lang ito sa relihiyon ng Orthodox. May tinapay din pala ang binili yung aming ninang at ninong. Yan nga yung kanyang hinahawakan. Yan kasi isa rin sa mga tradisyon na ginagawa dito. Last time, di ba, nung kinasal kami, meron din kaming paganyan na tinapay. Kumuha na rin pala ng unan yung aking biyanan para ipatong yung Yana para mabilis ba siyang magupitan. Mabuti na nga lang madamol ang buhok sang Yana so hindi na kami mahirapan pa sa pagpit sa kanya. Bali konti lang naman ang gupiton sang iya nga buhok So ginakwat na sang amon ninang ang tinapay dira kag nagsign siya sang cross 3 times. Pero ang pagka-cross na is yung cross ng Orthodox ba? The way nga pangamuyo ang Orthodox. Yan yung kanyang sign. Tapos nagkuha siya dira sang tinapay or sang cake kaginhatag sa kayana kag sa isa ka bata nga bata sang amon nga Frenny. Inaayos na pala dyan yung buhok ng Yana para gupitan ba. Maikli lang naman yung ginupit dyan kay Yana tapos ilagay yan sa may box na binili ng aming ninang ba. Tapos ako yung magtatago niyan. Ang daming mga paniniwala at pamahiin yung mga sinusunod namin dito dahil nga itong aking anak is Orthodox siya. Hindi siya Katoliko na kagaya ko. Ako kasi is Catholic tapos yung family ng aking asawa is Orthodox. Pero pinabinyagan ko yung anak ko sa relihiyon ng kanyang tatay. Kaya naging Orthodox itong aking Yana. So, this is the time na magpipili na dyan yung Yana ng 3 items na magiging future ba niya. Isa rin ito sa mga paniniwala dito sa Romania kapag ikaw ay Orthodox. Yes, nagsasalita na ang aking Yana. Yay! Very curious, padiri ang amon nga Yana. Ano pa, wala siya nagatandog sa box. Pero ang unod sinang box, relo nga gold, bracelet, kulintas, husay, salamin, yabisang salakyan, kunting, libro, kag kwarta. Dapat, kwaon na da ni Yana, bala akwato niya gid ang iya nga items nga magustuhan. Kaso, sa duwa ka items nga ginkuha niya dira nga gintandog, una is libro kag kwarta. Amo na ginabalik-balik niya tandog ba. So, ginkuha na lang namon ang duwa ka items nga ina. Tapos, sa ikatatlo, kita ninyo, di ba? Kinatandog niya ang relo. Kaso, wala man niya ginakwat niya dira ang husay. So, hambal sa mga matatanda diri sa amon, bala, nga nag-attend sa birthday sang Yana, husay ang iya nga nagustuhan, hindi ang relo. The final nga nakuha sang Yana is kwarta, libro, kag husay. So we will see kung ano yung magiging future ng Yana kapag siya ay lumaki. After ng ganyang pa-eksena, bali iikot yung tava na yan, tapos yung every bisita namin dito is maglalagay ng pera kung magkano lang yung gusto nilang ibigay kay Yana. At yun nga, yung magiging pera ng Yana sa kanyang birthday. So, ito na yung aming pictorial ba. Bali, yung aming unang inihain pala is yung appetizer, tapos yung barbecue, at pagod na yung aming Yana dyan. And finally, this is the last stop, which is yung aming pa-cake ba. At yung cake nga namin, ako yung nagbuhat dyan, kasi yung nagbuhat ng aming Yana is yung aking asawa. And we are very happy sa mga taong pumunta dito sa amin para masaksihan ang first birthday ng aming Yana. Pasensya na po at maingay yung aking anak habang ako ay nagbo-voice over. Maraming salamat din pala sa aking taga-video na anak ng aming ninang kasi sabi niya, videohan daw niya kami para naman daw meron akong memory at may mai-upload ako sa aking page. And yes, they are very supportive. Before is hindi sila masyadong kwan pa sa camera, but for now, sinabi nila sa akin na okay lang daw na i-upload ko yung aming mga kaganapan na katulad dito. So,
yan, in-upload ko na kasi nanonood rin sila ng aking mga video even though na hindi nila maintindihan kung ano yung aking sinasabi. Thank you so much, Lord, for all the blessings that we receive, especially sa pagselebrar sa first birthday sang Amon Princess.